What is up mga Cyphers? It is me, Vladzy YT, and we're back sa panibago na namang Minecraft Survival episode dito sa ating Minecraft Survival World. And it's been 8 months since nag-upload ako sa ating malupitang YouTube channel, and ngayon ay nagbabalik tayo. Medyo naging busy lang na itong mga nakaraang buwan, pero ngayon nagbabalik na tayo mga Cyphers. So, explain ko lang yung ginawa kong time-lapse kanina. So, ito nga pala yung ating malupitang mining station at ito yung entrance ng ating minahan. O, diba? Ang angas. Hindi ko na-explain sa inyo yan kasi alam ko namang alam nyo na yan mga Cyphers. At dito, naglagay lang tayo ng mga pinto kung saan tayo mag-strip mine in the near future. At as you can see, wala pa tayong nasisimulan. At dito naman sa may gilid, naglagay lang tayo ng barrel para maging storage, at sa kabila naman chest para din maging storage. At syempre dito sa gitna may lutuan tayo para pwede nating lutuin yung mga kailangan nating lutuin dito sa ating mining station. At isa pa lang to sa tatlong agenda natin for today's video mga Cyphers, kaya marami pa kayong aabangan ngayong episode, kaya stay tuned and enjoy this video. Let's go! Pero bago ko nga simulan mga Cyphers, yung mga dapat kong gawin is magpapakain muna tayo ng mga alaga nating hayop. O diba, ang dami nating gagawin. Kasi kung maalala nyo last episode guys, is ginawa natin yung barn na yon para sa ating mga alagang hayop. At hindi naman pwedeng maganda lang yung bahay nila. Dapat maganda rin yung supply ng pagkain sa kanila. At kung makikita nyo rito sa part na ito, is in-extend ko na po yung farm natin. Kasi hindi lang ako yung susupplyan niya ng pagkain. Pati yung mga alaga nating hayop na nandun po sa farm na ginawa natin last episode. O, diba? Siguro mga Cyphers, mag-harvest muna tayo ng ating mga pananim para naman may makakain na tayo for today's video. Kasi nakakaramdam na rin ako ng gutom. Kaya anihin na natin itong mga tinanim nating wheat at saka carrots tsaka potato. Boom mga Cyphers, tapos na tayo mag-harvest. At the same time, na-replant ko na yan para may aanihin tayo sa susunod. Kaya naman, papakainin natin yung mga alaga nating hayop na nasa barn. At ayun na nga mga Cyphers, papakainin na natin itong mga alaga nating hayop. At tunayin na natin itong manok. Siguro hindi ko to ibibreed yung mga manok kasi ibibreed ko yung cow at saka mga sheep. Pero kunin muna natin itong egg and then tignan natin kung magiging manok ba to or nilagang itlog. So bato natin to dito. Boom! Nilagang itlog siya mga Cyphers. So siguro okay na yan mga Cyphers. Palakihin na lang natin tong maliit na ito. Ayoko sila paramihin kasi magkoko sila ng lag kapag sobrang dami. Kasi papadamihin natin yung cow at saka yung sheep. At ito na nga mga Cyphers, papakainin natin tong mga cow natin para gagamitin natin sila sa paggawa ng libro. Kasi ito lang naman yung nagpo-produce na efficient ng leather in early game kapag sa Minecraft. So, papakainin natin sila ng marami. Yan, sige, magsiyain kayo. Pero siguro okay na yan mga Cyphers. Yung sheep naman, yung pakainin natin. Sarado natin yan. At dito naman sa ating sheep pen mga Cyphers, malaking tulong to sa atin since nagagamit natin yung wool as a building block sa mga build natin. Kaya papadamihin talaga natin to. Pero hindi naman gaano kadami, yung sakto lang. At yeah, pakainin muna natin to. Yan, sige, magsikain kayo kasi kailangan ko talaga yung wool as a building blocks. May i-build tayo mamaya, malalaman nyo yan. Actually, alam nyo na pala kasi nasa thumbnail natin yan. At okay na siguro yan mga Cyphers kasi medyo nakakaramdam na rin ako ng lag. Kaya punta tayo sa lonely pig natin mga Cyphers kasi hindi ko pa rin siya nahanapan ng kapare. So pakainin lang natin siya ng carrot. Marami pa tayong hanapin dito sa barn kagaya ng horse tsaka donkey kasi kakailanganin natin yon sooner or later. Kaya maghanap tayo noon soon.
At ngayon nga mga Cypers, natapos na natin pakainin yung mga alaga nating hayop. At isa lang ibig sabihin yan mga Cypers, pwede na natin gawin yung mga major activities natin for today's video. Kaya punta tayo doon sa ating malupitang base kasi may gagawin tayo doon. Let's go! Dito mga Cypers, naisipan ko magtayo ng pansamantalang billboard kung saan natin ilalagay yung mga agenda natin per episode para wala tayong nakakaligtaan. At the same time, magiging checklist na rin natin to para wala talaga tayong nakalimutan sa isang episode na yun at lahat nagawa natin. So maglalagay lang tayo ng mga spruce planks dito at saka oak log para magsilbing parang board siya dito. Kasi next episode mga Cypers, ito spoiler alert, magre-renovate ako ng base which is magte-terraform na tayo kasi may mga kagamitan naman na tayo for sure nun. So sisirain lang natin tong baba. At ito na nga yung kinalabasan ng ating temporary bulletin board. Huwag kayong mag-alala mga Cypers kasi next episode din papalitan ko yan kasi iti-terraform ko tong base natin next episode. Well, nakikita ko na yung outcome ng pagka-terraform dito kaya huwag kayong mag-alala. Next episode, aayusin na natin tong surrounding ng ating mismong base para mas magmukhang kaaya-aya naman siya tignan. At silipin naman natin yung mga nakasulat dito. Basically, nagawa na natin yung iba rito kagaya ng mining station at saka pakainin yung mga alaga. Pero, well, eto na yung susunod natin which is skeleton farm. Gagawa tayo ng skeleton farm, XP farm, at the same time, bone farm, at saka dye farm na rin. Diba? Multi-purpose kasi yung skeleton farm. Kasi kung maalala nyo mga Cypers, nung nag-timelapse tayo para mag-gather ng mga resources last episode is may nakita tayong skeleton spawner. Kaya naman babalikan lang natin yon at siguro mga Cypers, isi-set up ko lang yung mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng skeleton farm na yon. Kaya kita-kita na lang siguro tayo doon sa mismong skeleton spawner. Let's go! At nandito na nga tayo sa spawner na nakita natin last episode mga Cyper habang tayo ay nagta-timelapse. So tignan lang natin yung mga loot neto at kunin lang natin yung mahalaga na magagamit natin ngayon. Kagaya na itong coal na ito, magagamit natin siya sa pag-craft ng torch since ilawan ko yung buong cave para ma-maximize natin yung spawning rate na itong skeleton spawner na ito. At syempre mga bone at name tag mga Cypers. Kung maalala nyo mga Cypers, pinapangalanan ko sa inyo nung first episode yung aso na nakita natin habang tayo ay naglalakbay sa kawalan. So ngayon mapapangalanan ko na yon at may napili naman na ako sa mga comment nyo. At sisirain ko lang to para makapagsimula na tayo ng pagbibuild. Let's go! At all goods na nga mga Cypers dahil nalipat na po natin yung mga materials na gagamitin natin dito sa XP farm na ito. At hindi ko po ita-timelapse to kasi napakadelikado po mag-timelapse dito sa kuweba na ito. At ang gagawin ko lang naman dito mga Cypers is basic na basic. So hukayin ko lang yung pagitan na itong spawner na to ng 4x4 po yung layo sa mismong spawner. At yung magiging killing chamber po natin is yung mismong gitna netong spawner na to. Since wala tayong bubble elevator, wala tayong kakayanan para patayin yung mga skeleton sa full damage. So, yun lang naman yung gagawin natin. Babalikan ko na lang kayo kapag may progress na tayo. Let's go! All goods all the way na nga mga Cypers dahil nahukay na natin yung paligid na spawner at meron tong layo na 4 blocks away. At syempre, ang gagawin natin sunod ay maglalagay tayo ng tubig sa apat na kanto ng kwadradong farm na ito. At as you can see mga Cypers, may isang block na natira doon sa gitna kasi dyan malalaglag yung mga skeleton galing doon sa spawner. At ito, hukayin lang natin to, syempre. At okay na nga mga Cypers, nahukay na natin papunta sa ating malupitang killing chamber kung saan magkakaroon din yung skeleton ng konting fall damage dito sa ating hinukay na ito. At siguro mga Cypers, babalikan ko na lang kayo kasi dedesignan ko pa tong malupitang killing chamber natin. Let's go! Boom mga Cypers, just like that, meron na tayong onting progress sa ginagawa nating killing chamber. At ayun lang naman, ayun pa lang yung ginagawa ko kasi sobrang kunat po ng cobble deep slate. Ba't kasi pinalitan pa yung stone Dapat cobblestone lang yan, ang kunat tuloy. What? Bro, what are you talking about, man?
So ayun na nga mga Cyphers, ito na yung malupitang killing chamber natin kung saan dito malalaglag yung mga skeleton at lalagyan natin dito ng chest mamaya para makuha natin yung mga loot na magmumula sa mga skeleton. At dito siguro lalagyan na lang natin ng mga chest yan sa paligid mamaya para magkaroon ng ating details. At ang ginamit nating pillars is jungle lag lang po. At siguro mga Cyphers, tatanggalin na muna natin yung torch doon sa may spawner para mas makita natin kung nagwo-work itong ginawa natin. At andito na nga tayo mga Cyphers para alisin yung torch na nilagay natin noong nakaraang 8 buwan. No, diba? Tagal. Well, kidding aside mga Cyphers, alisin na muna natin tong torch na ito. Tanda na ng torch na to, 8 buwan na. So, alisin muna rin natin tong cobblestone na ito kasi baka may mag-spawn sa platform natin and bigla na lang tayo panain. And alisin muna ulit natin to isang cobblestone and then itong torch. At naglag pa nga, akala ko masisira yung spawner pero as you can see, may lumabas na skeleton. It means nag-work. Takpan na natin siya. Let's go mga Cyphers. At okay na nga pumiyak pa nga. Pagpasensyahan nyo na mga Cyphers, nagbibinata ang koya nyo. Pero kidding aside mga Cyphers, at least nalaman na natin na gumagana yung spawner. Baka kasi peke, kaya trinay muna natin. Pero kidding aside mga Cyphers, eto na nga yung ating malupitang killing chamber. At tignan nyo yung loot. Merong free arrow, bow, at saka bones. At minsan may armor pa yan. Yon. At ayun na nga mga Cyphers, siguro tama na ang kuda. Tapusin na natin tong kwarto na ito para makapag-proceed tayo sa susunod na project natin. Kaya without further ado, mabilis ang transition. Let's go! And just like that mga Cyphers, just like that, more than 30 minutes ko kaya ito ginawa. Wala kaming pakialam! Kidding aside mga Cyphers, ito na nga yung kinalabasan ng ating malupitang skeleton farm. At yan, kung makikita nyo, naglagay lang naman ako ng mga lutuan, tsaka mga chest barrel, parang sa mining station lang. Pero iba yung purpose kasi nito. Pero yung details, pares pa rin. Pero yung ginawa natin sa flooring mga Cyphers, since underground kasi siya, nasa loob siya ng cave, naglagay lang tayo ng bitak-bitak and nilagyan lang natin ng tubig para mas may details naman. Hindi siya gaano plain. At hindi na mahalaga yun mga Cyphers dahil ang mahalaga dito ay etong nasa gitna na ito, which is itong mga skeleton. At tignan nyo naman yung nakuha natin mga Cyphers. Just by designing this room mga Cyphers, nakakuha tayo ng almost 3 stack ng bone at malaking tulong sa akin yan. At hindi lang yun mga Cypher dahil may extra loot pa na binibigay ang isang skeleton farm, which is yung mga bow, arrow at minsan yung mga armor nila. At ito na nga yung outcome ng ating build dito sa ating skeleton farm. At hindi ko alam ba't ako naglalagay ng mga chest na hindi naman nabubuksan. At syempre, ito pa isa. Naglagay ako ng pinto na wala namang pupuntahan. At kidding aside mga Cyphers, hindi ko alam ba't nilalagay ko yun. Kidding aside mga Cyphers, siguro tapos na natin itong gawin. At panahon na para gawin natin yung last agenda natin sa ating bulletin board. Kaya titignan natin yung bulletin board natin na ginawa natin kanina kung ano ba yun. Kung ano yung gagawin natin. Kaya without further ado mga Cyphers, samahan nyo ako and stay tuned. Malapit na tayo matapos. Let's go! At oo nga pala mga Cyphers, kung naaalala nyo pa last episode ay sinabi ko doon na magmimina ako this episode. Pero sa tingin ko hindi ko na muna siya magagawa. Siguro magagawa ko siya off camera na lang since marami naman na tayong nagawa this episode. At for the meantime, gagawa na lang muna tayo ng enchantment house mga Cypher this episode. So ayun nga mga Cypher, gagawa na tayo ng enchantment house. At the same time, this is the last build of this episode. Kaya hindi natin to pwede palampasin. Kaya dapat, anong ginagawa dito mga Cypher? Siguro naririnig nyo na kung ano yung naririnig ko. Kaya wag na natin to patagalin mga Cyphers. Let's jump in to our time-lapse mode. Let's go!
At ayun na nga mga Cyphers, natapos na natin yung malupitang enhancement house natin dito sa ating Minecraft Survival World. Syempre, kanino pa bang Minecraft Survival? Pero ayun na nga mga Cyphers, kidding aside, tanggalin muna natin tong bed dito kasi panira siya ng view. And I want to appreciate this moment mga Cyphers kung saan natapos na natin tong malupitang build na ito. At kung makikita nyo, mas maganda pa siya sa ginawa nating starter house. Well, ganun talaga habang tumatagal. Paganda, syempre ng paganda yung binibuild natin. At naglagay na nga rin pala tayo ng exterior design. Kung makikita nyo, naglagay tayo ng mga crabs palay dyan sa baba. At dito, naglagay tayo syempre ng puno. Para mas maging natural yung pagkakatayo ng ating build, mga Cyphers. At naglagay na nga rin pala ako ng tulay dyan, mga Cyphers. Nakita nyo yan sa timelapse. Para may daanan tayo, syempre, papunta dun. O, diba? Ang lupit. At, nga pala mga Cyphers, wala pa yung interior design. Siguro lalagyan ko siya next episode or siguro off-cam ko na siya lalagyan, pero who knows. So, ayun na nga mga Cyphers, tatlong agenda natin for today's video is nagawa na po natin, which is ang paggawa ng minahan or mining station at paggawa ng skeleton farm / XP farm na rin, kahit papaano nakakuha tayo ng XP farm doon mga Cyphers. At lastly, etong malupitang etong malupitang enhancement house natin or enchantment house. Di ko alam kung ano itatawag ko dito. Pero ayun na nga mga Cyphers, siguro dito ko na rin muna tatapusin tong episode na ito. At kung umabot kayo sa video na ito, please click the subscribe button and iwanan nyo na rin ako ng like button kung nagustuhan nyo tong episode na ito. At mag-comment na rin kayo ng mga suggestion nyo na pwede nating gawin next episode or sa mga future builds natin. So, ayun na nga mga Cyphers, maraming salamat sa panonood nyo. Arigatos for watching. Sayonara. Bye-bye.